Rufina, Epifania, Rogelio, Restituto, Leonora, Cesar Senior, Helming, Nitos, Benito, Raimonda, kag Angel. Palihog magtindog ang tanan sa pagsugalaw sa atong Ginoong Kristo sa persona sa iya pinalang ng ministro. Tugar. Kanta. Palihog magtindog ang tanan sa pagsugalaw sa atong Ginoong Kristo sa persona sa iya pinalangga nga ministro, ang atong Pura-Paroko, Reverend Father Alfredo Gamarza. Santo, Amen. ang Ginoo'y harap sa inyo. Mga utod, atong ginaselebrar subong nga adlaw ang Epipania o kon ang pagpakilala sang Ginoo. Sang ginbulag si Jesus, ginbaton siya nanday Maria kag Jose, kag sang mga manugbantay sang mga karnero. Sila mga katapo sang Israel. Banwa nga pinili isang Dios. Apang karon, ginapakilala si Jesus sa mga mangin-alamon nga nagatuon sa mga bituon. Sa mga mago nga nagatiglawas sa mga heldil. Ang Ginoo, Diyos ang tanan nga katawhan. Ginakabig niya ang tanan nga iya mga anak dira kay Kristo Jesus. Ipangamuyo natin sa Diyos na ang mayong balita makalabot sa tanan, labi na gid sa mga tao nga wala pa makabati sini paagi sa pag-ugyon sa misyon sa simbahan. Mayong aga sa inyo mga kauturan. Mayong aga Kung nga mangintapos kita sa paghalad sa nga misa, sa kapistahan sang Epifania o pagpahayag sa Ginoo sa kalibutan, kilalahon naton ang aton mga sala, maginulsol ka magpalayo sang patawad sa Dios. Nagakumpisara ko sa Dios nga magagaon sang tanan, kag sa inyong mga utod, kay nakasala ko nga tuon, sa una-una
sa pulong, sa buhat kag sa pagkatong bayan. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagako ko kay Santa Maria, iring gihapon, sa tanang mga angeles kag mga santos, kag sa inyong mga autor. Ikapon ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahin nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuyang niya kita padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, imo gipakilala karon nga adlaw, ang imo bugtong anak sa mga hintil, paagi sa isa ka masanag nga bituon. Tuy-tuy kami, nga nakakilala na sa imo paagi sa pagtuo. Tugtog nga makalipay kami sa imo si mahimayaon dira sa langit. Kinapangayo naman dili sa imo, paagi kayo sa Kristo nga imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Gintag na ni Propeta Isaías na magabalik ang pusod sa Diyos halin sa mga lugar sa diin sila gintapok. Ang ilang sinadyahon nga prosesyon pakadto sa balaan ng siyudad, paangay sang pagkadto sa mga katawhan kay Kristo nga amo ang ginagikanan sa kaluwasan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaias nga propeta. Magtindog ka, O Jerusalem, kag magsila kaangay sang adlaw. Ang himaya sang Ginoo nagasilak sa imo. Ang iban nga mga kapungsuran pagatabunan sang kadudulman, pero sa imo magasila ang kapawa sang Ginoo. Ang himaya sang iya presensya magaupod sa imo. Ang mga kapungsuran magabalapit sa imo kapawa, kag ang mga hari sa panganagbanag sa imo bag-o nga adlaw. Tulog ka sa imo palibot, kag tanawa kung ano ang nagakahanabo. Ang imo mga tao nagatipon sa pagpauli. Ang imo mga anak nga lalaki magapauli halin sa malayo nga mga duog. Ang imo anak nga babayi pagatubuson kaangay sa mga kabataan. Makita mo ini kag mapun-an ka sing kalipay. Magaturog ka sa kakunya. Ang manggad sa mga kapungsuran pagkadalhon sa imo. Halin sa tabok sang kadagatan, magaabot ang ilang mga manggad. Ang malawig na katay sa mga kanyelyo, magaabot. Halin sa Midian kag Epa. Magaabot sila halin sa Saba, nga nagadala sang bulawan kag insenso. Ang mga tao magasugid sa maayong balita na hanungod sa ginhimo sang Diyos. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Suno sa imo pagkamatarong, O Diyos. Ipaambit sa iya ang imo kaugalingon nga katarungan, agud magahari siya sa imo mga tao suno sa katarungan, kag magagahong si matarong sa mga imo.
magluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan magpadayon samtang nagasanan ang bulan. Ang iyang ginharian magalambot halin sa isa kadagat, tugtog sa isa. Halin sa suba Euphrates, tugtog sa ukbong sanduta. Kag sa mga isla, magahatag sa iya si mga regalo. Ang mga hari sa Arabia kag Ethiopia, magadala sa iya si mga dulot. Ang tanan niya mga hari, magalugod sa iya atubangan. Ang tanan niya mga pungsod, mag-aalagad sa iya. Ang mga imol nga nagapanawag sa iya, ang mga nawalan ka mga pinatungbayaan. May kaluoy siya sa mga maluya kag imol. Giluwas niya ang kabuhi sa mga nawalan. Hindi lamang palanugion sang Israel, kundi amuman sang mga Hentil. Ang piyesta sang Epifania, nagakilala magkitatanan mga manunubli sang ginharian dira kay Jesucristo. Ang pagbasa ikan sulat San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Mga utod, inyong gid nabatian na ang Diyos sa iya grasya naghatag sa akon sinigilikoton para sa inyo kayuhan. Ginpahayag sang Diyos kag ginpakilala sa akon ang iya tinago nga plano. Sa tuanay, wala ini ginpahayag sa mga tao, pero karon ginpahayag ini sang Diyos paagi sa Espiritu sa iya balaan nga mga apostoles kag mga propeta. Amo ini ang sekreto. Paagi sa maayong balita, ang mga hintil makaambit upod sa mga saad sang Diyos. Sila mga katapo sa amuman nga lawas, kag umalambit sang saad nga ginhimo sang Diyos sa kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Diyos. Nakita namon ang iya bituon nga nagsubong sa sidlangan kang nagkari kami sa pagsimba sa Ginoo. Alleluia, alleluia,
Dios, wala nagapangita sa iya. Ang mga mangin-alamon nga naggikan sa malayo, nagpangita kag ila siya nakilala. Ang ila pagtinguha kag mga halad, ginbaton sang Dios. Ang Ginoo yaran sa inyo. Ang pagpantala sa mayong balita, sunukay sa Mateo. Sang natawo na si Jesus sa banwa sang Bethlehem, nasakop sang Judea, sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagabot nga mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nagatuon sang mga bituon. Nagpamangkot sila, diin bala ang bata nga natawo, nga maging hari sang mga Hudiyo. Nakita namon ang iya bituon, sa magsubang ini sa sidlangan, kadagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagabati sini ni Haring Herodes, natublangkig siya, kagamuman ang tanan nga mga tao sa Jerusalem. Di patawag niya ang tanan nga pangulo nga mga pari, kagang mga manunudlo sa kasuguan, kada pamangkot siya sa ila. Diin bala magapakatawo ang Kristo, nagsabat sila. Dito sa banwa sang Bethlehem, sakop sang Judea, kaya mo iniyang sulat sang propeta, ikaw, o Bethlehem, sa duta sang Juda. Hindi ikaw ang pinatagubos sa mga pangulo sang Juda, kaya sa imo magagikan ang isa ka pangulo, nga magagaytoy sa akong tao nga Israel. Dayon gipatawag ni Herodes sing dago ang mga dumuluaw halin sa sidlangan, kada pamangkot siya sa ila, kung saan ugid nagsubang ang bituon. Dayon gipakadto niya sila sa Bethlehem kaging singganan, lakap kamo kag pangita ninyo ang bata, kag kun ninyo siya makita, pahibalaan ninyo ako, agon makakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa makasiling siya sini ang hari naglakat sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon, nga nakita nila anay sa sidlangan, kanaguna ini sa ila, kanagdulog sa ibabaw sa loob, sa diinahamtan ang bata. Nagalipay din sila, sang makita nila ang bituon, nagsulod sila sa balay, kag nakita nila ang bata, kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gigbuksan nila ang ilang mga dala, kag nagdulot sila sa iya sang bulawan, insenso kag mira. Ginpandaman sila sang Dios sa damgo, nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong aga sa inyong tanan. Antes kita magpamalandong, ang aton Senior Obispo, nagpadala siya sa circular letter number 001-2013 para ini sa tanan nga mga paroko kag sa tanan nga tumulo diri sa Diocese sa Bacolod. To all parish priests, parochial vicars, chaplains, and rectors of churches, superiors of seminaries, institutes of consecrated life, and societies of apostolic life, heads of schools and lay associations, and the Christian faithful and the Diocese of Bacolod. Greetings. Through this circular letter, I officially announce to you the appointment
of Right Reverend Monsignor Louis P. Galvines, STHD VG, as Vicar General of our diocese. He will assume office effectively January 6, 2013, today. I am sending you a copy of his appointment letter for your reference. We thank God for Monsignor Galvines' gracious acceptance of this weighty responsibility for the greater glory of God and the service of the Church. I enjoin everyone to always remain who we are, really meant to be God's faithful servants. I impart to you my pastoral blessing. Vicente M. Navarra Didi, Bishop of Bacolod, by order of His Excellency, Reverend Father Segundo Ichua III, Chancellor Secretary. Copy in the Book of Circulars, January 4, 2013. Mga autoda mo ang letter ni Bishop sa kay Monsignor Louis. Reverend and dear Father, desiring to fulfill in the highest degree my duties concerning the faithful committed to my care, and being unable to perform all those varied duties by myself, I have decided to elect you as an assistant to take part in my personal vigilance and solicitude. Therefore, I appoint you, Right Reverend Monsignor Louis P. Galvines, Vicar General, whose sound doctrine, integrity, prudence, and practical experience are known to me as Vicar General in the administration of the whole diocese, in accordance with Canons 475 and 479, and you will act as the Vicar General ad beneplácitum nostrum, specifically according to the provisions of Canon 481. With this appointment, I grant you all power, faculties, privileges, honors, and precedence, which are given to a Vicar General by law, by our diocesan statutes, and by approved custom. I declare you as appointed in the office of Vicar General, effective January 6, 2013, given at the Bishop's House, Bacolod City, this 3rd day of January, in the year of our Lord, 2013. Vicente M. Navarra Didi, Bishop of Bacolod. Reverend Father Segundo Ichua III, Chancellor Secretary, in the Book of Appointment. Mga autor, pangimulahan naton si Father Louis, nga karon ginatawag siya Monsignor Louis Galvines. Kilala niyo siya? Si Father Louis, among rector sa Sacred Heart Seminary, ang atong seminaryo dito sa Diocese of Bacolod. At the same time, siya ang Vicar General o ng tuo nga gamot sa obispo. Siya nagulos kay Monsignor Vic Ribas. Tungod kay si Monsignor Vic, may edad na kag may ginabatyag pa. Si may manangay hatag sa mga bulo bataon tutay sa mga lamharon, agad nga masa mabaskog balaya sa obrahanay, kaya ang Vicar General, siya ang nag-deal sa tanan nga mga pare sa bilog na Diocese of Bacolod. Gani ang atong pangimbulahan sa iya, kaga upod man sa tanan nga mga kauturan naton sa kahanginan, ginapaabot naton kay Monsignor Louis ang atong pagpangimbulahan. Kaga subong adlaw mga utod, ginasaulog naton ang fiesta sa Epifania. Nga sa kinandan ang atong pagano, fiesta sa 3 kahari. Pero kung nakibalo ka mo sing tulig, hindi man to sila mga hari, kundi ginatawag sila mga manginalamon, o mago, o wise men. Kaga maalam sila mga utod sa hula, sa mga bituon, galing ginatawag sila mga astrologers, scientists, sa mga stars. Tinagay malo sila sang tagna ayhan
sa balang nga kasulatan nga ang pagkatawo sa manluluwas may magasubang nga masanag nga bituon nga mo ang palatandaan gani napaglakaton sila halin sa west sa sidlangan nakalapot sila sa Holy Land labi na gid sa capital city nga mo ang Jerusalem, capital city sa province of Judea, sakop sang pungsod sang Palestina. Kaga during the time ang hari amo si Herod the Great, King Herod. Namangkot sila mga hari, di mala matao diri ang hari sa mga Hudiyo. Ligid kulbaan man niya si Herod kay may mag-aagaw ganin sa iya trono. Ganin pamangkot siya sa mga pinakamataas na pari kag mga manunod sang kasuguan. Di mala magapakatawo ang hari sa mga Hudiyo. Kaya ang sabat nagasiling sa Bethlehem, sa banwa nga natawhan ni Haring David. Mga otod siya mo ina. Nagistorya siya sa mga dumuluaw, pero siling, sige, pangitaanin yung bata, kag magbalik ang madrisakon kay masimba man ako sa iya. Pero sang makita na sang tatlo ka mga lamon ang bata sa Bethlehem, ngayara sa isa kapasungan, sa turel ng mga sapat, may dala sila ng mga dulot, mga gift nila. Bulawan, insenso, kag mira. Tani bisan wala na lang tayo insenso kag mira. Ano lang aton? Bulawan lang. Kapay. Bulawan o kung bulawan nga tagi-pusoon. Sana mo na lang na yung mga auto, okay na no? Pero kung may bulawan magit, mas okay magit. Di ba lang? Tatunod sang tigadoon. Tiya mo na mga auto nga sanggapin na before sila magpauli, nagdamgo sila. Kag may isa ka anghel ang mahal nga Diyos yung padala, nga nang siling, magpauli ka mo sa laing nga dalan. Hindi ka mo balik kay Herod the Great, kay Patyon niyang bata. Tigali mga autot, January 6 subong, nagbalik sa original nga Fiesta ng adlaw. Di ba sa una na kita, Fiesta sa tatlo kari, January 6. Pero lately, gin-movie na kung mapapol nga Fiesta. Bisan ano man adlaw, masiling naton, kay iwala na siya gibutang sa January 6, kundi sa nauna nga Domingo, sa bulan sa Enero. Tinagsipo sa mga udot, pero sa mapatay ng mga tinuig, hindi man na siya siguro magtupag niya sa January 6, kundi first Sunday of January. Tiyang totoo, naging niya na pag-insindi nga sa simbahan, sa atong liturgical season, abo inyong piyesta sa Epifania, ang pagpahayag kag ang pagpakilala sa anak sa Dios sa kalibutan. Nga sa kalibutan, kaya ang tatlo ka mga lamon na mga tao nagrepresentar sa mga tao nga di tumuluo. Di ang mga Hudiyo, siyempre ang mga pinili nga banwa sa Dios, ang iyang mga tumuluo, sila yung mga tumuluo. Pero alin niya sa sidlangan, alin sa west, mga Gentile na sila yan, mga dito mulo. Dito mo ng tatlo kamang lamang na tao nag-represent sa Gentile nations, buti linon, ginpakilala sa Diyos sa sining adlaw ang iyabugtong anak sa bilog nga kalibutan. Gagasta nga kita nakalabot din sa Pilipinas ang pagtuo nga Kristiyano sa 1521, 1500. Tinawid-lawid pa mga utod, no? Gani nga doon ginadumdum naton ng pagkatawo sa anak sa Diyos amo ang kaluwasan sa bilog na katawhan. Kag way labot na tao siya, ginpakilala ko siya sa abay publicly sa tanan nga katawhan, kundi halos nakilala ng Ginoo sa bilog na kalibutan, kag kita ang iyang mga saksi. Amoy na sa libro ni Isaías na propeta nagasiling nga ang Ginoo amo ang kapawat, ang iwag sang kalibutan. Di matuod manggit. Wala ko na ginpatimaan siya sa nagsubang na bituon. Ang Ginoo mismo ang kasanat naton. Ginuwas niya kita sa kadulong sang sala. Tanang nga pasaway, tanang nga kalainan, tanang nga korupsyon sa bilog ng kalibutan. Lumusot ang iwag nga mong anak sa Diyos. Agon makakita kita mga untod sa kasanat, kag hindi na kita magbalik sa madulong nga pangginawi. Amo lang ginaya na simple, hangkat na sa Diyos sa aton po sa bagay. Ang aton personal na sapat, depende man na yan sa aton. Di ba lang?
Bisan i-expose kita sa bisyo, i-expose kita sa dahil na kalainan, kung personally, nag-opt kaya nga hindi kaya magsunod, bisan nanong ka na yan, paliguon ka, bisan tampukan ka daya ka hindi ka, di mo na yung personal nga desisyon. Di, pero mga autor, kung wala sang okasyon, wala sang kaintangan na ayan maulog ka sa temptation, mas maayo. Pero kung naaraman na sila, kaya may self-control ka man, amo mo nagyapon. Galing, hindi lang kita kasiguro, kung mientras tanto mabakod kita sa atubangan silang mga tentasyones, o kung okasyon hindi kita kakumiter sang sala. Kani nga, kung mga mapagdoon kita, manguyapot kita sa Ginoo, ang atong personal na pagkilala sa iya, makabuli gina sa atong nga pagsinalayo. Amoy na, nga sa sulat ng San Pablo sa mga taga-Efeso ng siling siya, nagpasalamat ako sa Diyos tungod ginhatag niya iniyang dako nga katungdanan. Nga gintago niya sa malawig nga mga tinuig, pero karon gipahayag niya sa iya bugtong nga anak. Sa atong pagkakautod, sa malawig nga mga tinuig, gintago sang Diyos ang iya plano sang kaluwasan. Pero sa pag-abot sa gusto nga panahon, pagkatao sang iya anak, ginpahayag niya nga wala na gintago. Wala na sang lipod-lipod, karon hayag nga ginakilala natin si Kristo, no, sa atong panimalay, sa atong kadilingban, sa atong sosyedad, sa atong simbahan, halos bisan asa sa abroad, kinadala natin ang pagtuo, ting atong nga mga OFWs, ang atong mga missionaries, ang ibang nga mga Filipino workers outside the Philippines, kundi sila magkanto, kag ginatugutan sa pagpahayag sa ila pagtuong Katoliko, sa pagsimba, sa pagpangamuyo, sa pagsanto rosaryo, sa pagtipon bilang tumulo, ginadala nila ina, isa ka paagi na nga ginapalaplag nato ang pagtuong nga Katoliko. Pero may ibang nga mga pungsod nga ginaprohibit nila ang pag-exercise sa Catholic faith. Gani ang aton mga workers dito, ginatago lang nila ina. Nagapangadila sila sa ngipos, wala man sila sa mga religious articles, hindi man sila makasimba, hindi man sila makagather, nga makapahayag sa ilang pagtuo. Kaya silently, they profess their Catholic faith. Mas paagi lang yan sa ilang pagpaninguha. Kaya mo na mga autor, sari-sari nga paagi, no? Gani nga sa siniman nga paagi, inpahayag sa bilog nga kalibutan ng pagtuo ng Kristiyano, labi na Katoliko. Kadiri sa Ebanghelyo suno kay San Mateo, ginsaysay, kung sa ano nga paagi, ginpahayag sa Dios ang iyana sa mga tao nga di tumulo. Kag for sure, pagkatapos nga mga pauli atong Magi o kung mga lamang nga mga tao, sila naman to ang nangin evangelizer sa ilang mga tao sa ilang lugar na nagpaki sila yan ang baby Jesus sa crib, anak sa Diyos, nagsimba ganin sila, nagluhod ganin sila, but silingon, recognize nila nga hindi nga baby, hindi nga lapsa, matuod ng anak sa Diyos. Kag siya ang atong manluluwas. Dito ngon sa atong personal encounter nila sa Ginoo, gin-spread na to nila sa ilang loob. Amoy na mga utod nga ayhan, madamo man nga mga tumulo sa ibang lugar na hipos lang. Pero halos ang mga Kristiyanos naglaknag na sa bugos nga kalibutan. Amo na nga kita, hindi man kita maglakad sa ibang lugar, pero diri sa mismo sa atong loob, diri tayo pangabuhi, kag saksihan ang pagtuo nga Katoliko, paagi sa pagpagabuhi nga matarong. Kung natalapanggan ninyo since December 26 until yesterday, ang mga balasahon ginkuha sa nauna nga sulat ni San Juan, kag sa iya Ebanghelyo. Kagalos, pasulit-sulit nagambal siya, na dapat ang tao magpagabuhi nga matarong. Kaya ang tao nga matarong, Diyos nun. Tungod kaya ang Diyos matarong. Ang tao nga nag-imot sa makasang mga sala, iyan yung Satanas. Kapatid mo, kahapon, kag sanubigan nga tao, amo na si John magbutang sa dividing line. Ang tao nga nag-imot sa maayo, Diyos nun. Ang tao nga nag-imot sa malayo, iyan sang yawa. O iyan yung Satanas. Simple lang yun. No, himo ang maayo, likawi ang kalainan. Agod hindi kita magpalayo sa Diyos. Di kung hindi katarungan, nga ginapangayo, ni St. John sa aton, kabisan man ang Ginoo, ang mga Ginoo, di kita pangabuhitan at lawad-law, agod na mga auto, may pulos man ato pagsimba. No, may kahulugan man na agatipon kita diri. Ay, wala man lang kita kasimba para nga formalidad nga magkita. Ay, kita pala.
Ano mas ba si kumari, si sister, si brother, kasi simbaman gali. Hindi lang yan mo na yan. Mas madalo ko na yung tuyo. Nga sa pagsimba naton, nagatipon kita, kanagaganok sa mahal nga Ginoo, siya balaan ng altar, agad mahahalan natin sa iyang aton pangamuyo, ang aton mga pag-ampo, ang aton palangayoon, ang aton pagpasalamat, ang aton pagdayaw, ang aton pagsimba sa iya. Agad na magtubo kita sa grasya, kag sa pagigugma sa Diyos. Sobra pa na sa material na bagay, di ang mga material na butang iya, nagasunod pa lang na iya, tungkol ginaunatan Diyos. Pero kung naamon ang material na butang, kang mauli ang Ginoo, da mapulubudlay na yung mga utod. Pagtuod, ang tagatadot sa ato nga bisan, ano man kapiot, ano man kabudlay, magsalig kita sa iya. Katungod sa pagsalig naton, abogani nagabaton kita sa nagadinason-dason ng mga bugay, nga daw hindi mo naman nunduman. Daw hindi ka kapalo, hindi nagahalin, basta nagabot lang sa imo kabuhi, nagamag-anang imo kaintangan, wala man sa sabla, o nagamasakit, aksidente, o panano da, ay mga blessings sa San Diyos mga otod. Kung tanawon na si madalong, importante pa na si kwarta, tiyabi na mo kwarta, ta masakiton ka. Ano man na mo kwarta, kay kulang pa na garis doktor. Kulang pa na sa ospital, di ka gano'n patay sa balatian mo, mapatay ka sa playran mo. Mga otod. Tiyabi, wala man kita na mo kwarta, no, medyo tayo lang ang sinuptan, pero mahing lawas, masadyang panimalay, mahidaiton, malinong, kaya nagahang panayatan sa dagsa, ayaw ba, mahal pa na niya kinamit ko na sa kwarta. Namin man may kwarta taho, pero hindi matanang nga butang mabakal kwarta. Nga mabakal mong kwarta sa mayong kantangan na, mayong pagtamdanay. Kato ka sa janggit yan, tagpilaman din pagigugma. Tagpilaman din ang kamalaka, ang kaalwan, hindi tanay mabakal, but we can earn these things in our life. Kung malapit kita sa Ginoo, kung kami nagkakilala sila ng mga pare, kamo nagkakilala man sila, nagkakilala man kita sa Diyos, natamit ng mga utod, sa atong lang simple, kagubos na masarangan, maligwat tam lang atong susyudad tungod sa mga kasawayan ngayon. Kaya atong values karon, doon nagapalaliskat pa lang, gabay ng suli, huwag sa lugar, nabala nga atong pagkilala sa Diyos, atong pagtuo, makatulod sa atong balang kunara kita sa atong katilingban, kabalo mala kita magbihig, no? Kabalo kita bala mangginawi, kung nagagabagay, hindi na nga bili kita simbalo, kapaskog sa aton. Pag ako tatong ko sa gwa, kita man to, napasaway, ay very good, among ginangamis tanan. Di ano yung bal sa ibang sa aton, ay da pala simbaman bala ka mo. Bisa gani, da malaway pati yung pamatiyan, simba. Kung simba mo nga ako batasan, ito naman. Ang purpose natin ng simba, kita kay base pala mabuhin-buhinan, inabla. Mabuhin-buhinan mga otog. Pero sa ulihin, maubos na lang nakuha. Di ko namin yung magaling ng simba, no? Sa wala ka, di ka simba nga daw ka, matamat na kita, asungay mo. Pero ito, bukol pa lang na. Hindi ka na taas na. Di ano, panagaro mga otog, di kita madangog sa mahal ng Diyos. Ganyan mo na. Kinakalipay naton na ang pagkatao, kang ang pagpahayag sa Ginoo sa kalibutan, naagom naton karon nga panahon, kabisan sa una pa man, nga nagatoy-toy sa atong pangabuhi. Kapay pa mga utod nga hindi ka mo makataka. Hindi ka mo man tinamat sa pagsimba. Kung sa bagay, advantage niya, hindi mo naganiakon niya. Inyo niya. Kamadangog ka mo sa Diyos, kay malapit ka mo sa iya, damo ginagrasya ang inyo mabaton. Pero kung damo magigrasya niyo, hindi lang kamo malipat sa amon. Di lang mga ito, kung damo inyo grasya na baton sa Ginoo, sadya inyo pa ni malay, no? Labi nagit nga, kinailayo kita sa kalainan, kag nagahugot, kag nagasuod, ang atong pagkilalahay sa atong panimalay, ay mga utod mahal pa ina sa manggag na material. Kaya kapay pa, pidisunan ka po, sa makako, kamagpadayon ko mo para sa iya, kag para sa tanan. Paliyaw makatindog, mga higugma ng mga utod. Nagatong pagkuhon, nagatong pagtuod sa Diyos. Nagatuo ako sa Diyos, amay nga magkagagahom sang tanan, magbubuhat sa langit at sa luta. Nagatuo ako kay Kristo, yan nakabukto nga atong Ginoo. Kagipanampon sa lalang sa Espiritu Santo. Inanak ni Santa Maria Magdalena,
Kinsakit sa suko ni Poncio Pilato. Ilansan sa krus na matay kagilupong. Manawag sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya na nagaling sa mga minatay. Tumayag sa mga langit na naglingkod sa tuod sang Dios nga Amay, magkagahong sang tanan. Ikan ito nagkaripad siya liwan, sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kikakaugtan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkapanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi na wala siyang katapusan. Karon na adlaw sa pagkilala sa Ginoo sa mga kapungsuran, mga muyo kita sa Dios sa God nga magsanag ang kaduwasan sa aton kag sa bukod nga kalibutan. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita, Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Para sa simbahan sa Diyos, sa sintuig sa pagtuo, kabay na siya magpalawod, ago di bantala at panaksihan ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga tao na wala pa makakilala, pag magbatol kay Jesus na Mesiyas, kag-anak sang Diyos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Para sa mga buluhaton sa bag-ong evangelisasyon, kabay nga mga pungsod na Kristiyano, hindi gid magsikway sa pagtuluhan, pagtradisyon sa simbahan. Kabay nga ang Diyos kag si Kristo, mangimbahin sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Para sa atong pungsod, kabay nga sa pagsunod sa maayo, paggusto nga dalan, makalampuas kita sa mga princess sa mga pagtilaw nga atong ginmatas, at mga sugon sa Ginoo ang atong pagiliusa, pagbinuligay kag moral values, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Para sa mga misyonero kag misyonera, kabay nga bantala, kag panaksihan nila si may putli nga kahuhi ang maayong balita ni Kristo. Pagkabay nga batunon sila sa mga tao, sing may bukas nga palad kag kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Para sa aton mga pinalangga nga nagkaliwan, kabay nga makalipay sila sa kasana kag pagidait sa langit, upod sa mga angeles kag mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. O Ginoo nga amon Dios, pamati ang mga pagabay sa imo mga tumuluong. Kabay pa nga kapawa nga nagasanag sa mga kapungsuran, magtoy-toy sa amon pakadto sa imo, nga nagagabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuikan. Amen. Thank you.
utod ako nanapon kag inyo sakripisyo, maamutanon ta sang Dios sa maayong nga makagagahom sang tanan. Matulog ka sa Ginoo ang sakripisyo sa inyong mga dayawan at kamaya ng kasalanan. Akong matasan sa Diyos niya masang iglesia. O Ginoo, tamdang mga dulot sang imo simbahan, hindi ni bulawan insenso kag mira, kundi si Jesucristo nga imo anak, nga ginapahayag, ginahalad ka ginabaton sa sinimbalaan nga sakripisyo. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Ang Ginoo yarang sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos nga tuod kagaangay gid, igo kag mapuslanon sa among kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga Amay, gamanan kag walay katapusan nga Dios. Kay paagi kay Kristo nga imubugtong nga anak, ang amo nga kapawa sa mga kapungsuran, imo kay pahayag karon nga adlaw, ang misteryo sa amon kaluwasan. Kasang iya pagkakita sa amon ugali nga mamalatyon, imo kami ginpaambit sa iya pagkadi mamalatyon. Gani upod sa mga angheles, sa mga tangheles, kay sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagamba kami sa walay unta, sa kalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo katuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padala ng Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo.
Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginikuha, kag ginpamihak-pihak ang tinapay, samtang nagapasalamat siya. Kag iya ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon kamo sini, kay niya mo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Sumuman pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat. Pag iya ginhatag ini ka kalis sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag maginom kamo sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang pag-uo kag walay katapusan nga kasugdanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantalan nato na misteryo sang pagtuo. Inabantalan nato, o Ginoo ang imo kamatayon, at amon ikapahayan ang imo pagkabanaw. Umatuluan sa kalibutan, luwason mo kami, tutok sa imong mahimayaon, napagpanin. Gani wa maya mong ginahalad sa imoy nga tinapay sa kabuhi kagalis ang kaluwasan, sa pagsaunog namon sa ngalumanan sa kamatayon kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami ginikabig ng mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapaginuoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ang Ginoo damdamang imong simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Ipita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa Benedicto, sa amon Obispo nga si Vicente, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang imong mga anak na sa Bernabeda, Pilahia, Maria Consuelo, Gloria, Eddie, Gaspar, Leonida, Ramon, Diosdada, Rufina, Epifania, Rogelio, Restituto, Leonora, Cesar Senior, Elming, Mitos, Benito, Raimundo, Angel, kag sa tanan nga mga kalag sa purgatorio nga imo gintawag sining kinabuhi nga paagi sa pagbunyag sa ila. Nahiusa sila sa kamatayon ni Kristo. Itugot nga mahiusa man sila sa pagkabanhaw ni Kristo. Damdamaman ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom sa ila pagkabanhaw. Dumdumaman ang tanan nga nagalamatay sa imo pagkaabiyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaduyo man kami nga yari diri kara nagatambong. Agod magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Virgen, Eloy sang Dios. Upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos. Ilabi na gid kay San Sebastian, kay Santa Teresita, kay San Pedro Calungsod, kay sa tanan nga nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya. Ginahatag sa imo Dios Amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen.
tungod kag ginsugo sa atong manluluwas kasunod sa iyang tudlo. Mga muyo kita sa nga may namon sa dako nga pagsalig. Amay namon may arahan sa ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait pinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuol sa imong simbahan. Kasunod sa imong ginsiling, hatagin siya sa pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi kang nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang pagidait sang Ginoo, yara ginapon sa inyo. Mga utod, magatagay kita sang tanda sang pagidait. Pagidait sa inyo nga tanan.
Yari ang poderos ang Diyos, ang Kristo maging pahayag sa kalibutan. Yari siya nagawala sa mga sada sa bilog ng katauhan, bulahan ang mga ginadapit sa pag-ambit, sa bangkete sang Ginoo. Ginoo niya patapos kung magsulod ka sa akong puloy. Ang pagditang lawang ay sa kapulong kag makaayo ang akon kalan. Sa
kita. O Ginoo, iwagi kami pagi sa imulangit nun nga kasana, agod magtuo kami sang himpi, ka magigugma sang tudok sa tagipusoon, kay Kristo nga amo nabaton sa sining nga sakramento, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pangamuyo sa Espiritu Santo sa tuig sang pagtuo. Espiritu Santo, buhi nga tuburan sang pagtuo, magunsag ka sa among mga tagipusoon, kapadagaba ang kalayo sang pagtuo sa amon, kay imong ibugay sa mga santos kag martires. Kari ka, o Espiritu Santo, sa sining panahon sa among pagsahulog, sang tuig sang pagtuo, buhi sa amon nagimululot nga mga bugay, at abing sang kusog ang mga maluya, at tipuna ang mga nagtanan kag nadulaan sang pagtuo. Kari ka, Espiritu Santo, idulot sa among diocese, ang isa ka bago ang Pentecostes. Buyo ka kami nga mangintaghikot sang panibago kag maukod nga tagbanay sa mga magagmay nga mga Kristohano nga katilingban. Mga auton, madamogin nga salamat sa inyo tanan. Labi na gid sa kahanginan nga malapot sining yutay kagubos nga tingog. Kabay pa nga sa pagpahayag sa mahal na Ginoo, magpadayon kita sa atong buluhaton. Kaya pasalamat kita sa tanan nga tumulo diri sa St. Teresa of St. Jesus, sa Pauline Cooperators, sa DYRL, sa tanan-tanan nga nagpamati sa kahanginan. Salamat gid sa inyong pagsakdan. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Kabay pangabindisyonan kamo sang Dios nga makagahom sang tanan, sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga utod malakat kamo sa pagidait kag sa paigugma sa Dios kag sa isikatawo na halad ng santos nga misa. Salamat sa Diyos.